Yung sinasabi kong bakla, nasa Bible naman na hindi kayo talaga makarating sa langit kung nagpa-practice kayong kabaklaan. Sinasagot ko yung mga triple B, yung mga bayot, bobo, bading, na sumasagot sa akin ng hindi maganda. Yung iba talagang binabrand ka as notorious na doktor dahil puro kanigahan sa mga sinasabi mo nga mga badingding o badingdong. Saan ang gagaling ito, Dok? Bakit ka homophobic? Kaya nga lumabas yung triple B, yung bayot, bobo, bisaya. Sabi ko, bayot ka na, bobo ka pa, bisaya ka pa. Napasok nga si Aura, sabi niya, Dok, ito, nagsalita siya, o ngipin daw niya, 5 years mong pagtatrabaho. Sabi ko, samahan mo ng gari ito, batang to. Ikaw yung isa sa mga na-item din pala na sa Showbiz Update. Oo, na. Galit ka ba sa amin? Kaya naman hindi matapos-tapos kasi to, ayaw nyo rin kasi tumigil, di ba? Binibigyan niyo ako ng content eh. Bakit nabunot mo yung mga bakla? Ayun nga. Bilang kasama sa content mo. So, mataas ba engagement kapag nagagamit or nakakaladkad yung mga bakla sa content mo? Kasi I'm just doing this for my own therapy, for my own mental satisfaction. Pagbading ba, parang kabawasan ba ng pagkatao yun? Sa society, yes, di ba? Parang tatlong klase yung mugshot na nakita ko. Iba-iba lang. Iba-iba lang nila. So, hindi ikaw yun? Hindi ako yun. Yung splice-splice lang ng ex ko yun. Magaling siya. Nagawa nga niyang paakitin yung kaso eh. Malupit siya. Yun ang ano ko sa kanya. Sabi ko, ano itong babaeng to? Ang pinagsisiyan ko dito, talaga pumatol ako doon sa ex ko kasi naging impyerno buhay ko na. O yung mga babad sa SOCMED, hindi pwedeng hindi nyo to kilala. Lalo na yung mga babad sa TikTok, sa Facebook. Dahil siya lang naman yung naririnig natin nagsasabi ng badingdong, feminist, tsaka sin, yung acronym na BFS. O, yung badingdong, feminist, at simp. Nako, sinong may-ari ng mga salitang yan? At triple B. Triple V. B? V. B as in boy. Triple B. Bayot, bobo, bisaya. Oh my God. Ayan na po, nagsalita na. Si Doc Ron Samaniego. Hello everyone. Ayan. Uunahin na natin to, Doc, ha? Una muna sa lahat. So, nagtanong ako sa mga kaibigan ko kung anong gusto nila itanong sa inyo. Tanong mo kung doktor ba talaga siya. Yes, I'm a doctor of physical therapy from Chicago, Illinois. Actually, I'm the first doctor of physical therapy na nag-practice sa Philippines noong 2015 when I first came here. So, may PRC ako dito, meron din ako license sa States. So, legit kung legit. Legit. Legit na doctor of physical therapy. So, iba ba yun sa medical doctor? Iba yun? Magkaiba pa yun kasi medical doctor are medical doctors na graduate as a physician. When you look at the PRC, nakalagay doon sa PRC nila, physician. Kami, nakalagay physical therapist. Kasi yung doctor naman is just a degree. Hindi naman yun yung professional practice mo. Ngayon, sikat na sikat ka, Doc. Kilalang kilala ka. Sabihin mo ng iba kasi yung famous sa notorious eh. Yung iba, talagang binabrand ka as notorious na doktor dahil puro daw kanigahan sa mga sinasabi mo nga mga badingding o badingdong. Saan ang gagaling ito, Doc? Bakit ka homophobic ba? Talaga? Hindi naman. Hindi ako homophobic. Like ko nga, di ba sineseparate ko nga yun? Sabi ko, may bading, may gooding. Sabi ko, di ba? Okay. Sineseparate nga natin yun. Sabi ko, yung bading, syempre ito yung mga entitled, ito yung mga kung ano na sinasabi, nagkakat ng fake news. Pero yung mga gooding, ito yung mga may pamilya, minsan, o may talagang maayos, may trabaho, professional. Hindi yung puro gossip lang alam, hindi puro TikTok, social media lang alam. Inahati natin yun. So, homophobic ba? Hindi. All of this started with parang interaction online with another gay person. Na sabi ko, if you're dating that person right now and you think he's straight, he's no longer straight kasi he's dating you. Trans ka. Nagsimula yun dun eh. Tapos nagalit siya, tapos kinalat niya na yun siguro, sabi ko sa budding universe na. Kinalat niya sa budding universe yun. Pati yung mga gooding, nagagalit na sa akin yun. Sabi ko, teka, paano kayo nasali? Ito lang naman kinakausap ko, di ba? Syempre, nagsasalita sila. Nagsasalita rin ako pabalik. So, nagbalikan na, di ba? Hanggang sa napasok nga si Aura, sabi niya, Dok, ito, nagsalita siya, o ngipin daw niya, 5 years mong pagtatrabaho. Sabi ko, samahan mo ng gari ito, batang to. Parang gano'n. Kaya nakapagsalita ako ng gano'n. Sabi ko, ano nga sinabi mo nun kay Aura? Sabi ko, nakalimutan ko na rin eh. It's been a while, no? Siguro kung word for word, di ko na masasabi ng diretso, pero sabi ko, parang swerte mo, ninang mo si Vice Ganda. Di ba? Parang bading ka na, bobo ka pa. Ano yun, parang gano'n. Tapos mapanlait ka pa, parang gano'n. Yun yata sinabi ko sa kanya. Ikaw yung isa sa mga na-item din pala na sa Showbiz Update. Na-item. Oo. Nagalit ka ba sa amin? Hindi, sabi ko nga, sabi ko, si OG Diaz nagsabi ko, OG nga, di ba?
original Gooding, may pamilya siya, may ano siya, trabaho siya, may pinampangalagaan siyang pangalan. So, hindi ito kasama sa mga binabanggit natin. Nilinaw ko pa yun eh. Oh, so, ibig sabihin, hindi porke bading yung isang tao, galit ka na sa kanya kasi bading siya. Hindi. Magkaiba yun eh. Hindi matik yun. Hindi Oo. porke bading eh. Ganun. Nakakairita naman. Siguro kahit hindi bading, kahit naman siguro straight, kung entitled masyado, doon nakakairita yun eh. Kaya lang nagkataon, bading na entitled pa. Medyo, like, tas medyo bobo pa. Diba? Kaya nga lumabas yung Triple B, tas iba, Bisaya pa. Like, dude, ang dami kasi tumitira sa akin, taga Mactan, Cebu, saka taga Mandaue. Oo. Kaya bring up yung, Triple B, yung bayat bobo Bisaya eh. Sabi ko, bayat ka na, bobo ka pa, Oo, kasi- Bisaya ka pa. Ngayon, masakit na sa pandinig yung word na Bisaya eh. Pwede mong sabihin nga, Boholano, Cebuano, Davaoenyo, pero yung Bisaya word mismo, parang medyo negative na nga yun. Kaya sabi ko sa kanila, okay, nanay ko from Dumaguete. So ano ako, half Bisaya. Matik ba? Nagalit ako sa Bisaya, half Bisaya ako. Sabi ko, hindi. Nayarita ako doon sa mga triple B. Pag triple B ka, bad trip talaga yon. Pero kung single B ka lang, Bisaya, di all good. Di ba? Oh, Bisaya ako, di okay. Pag single lang Single B. sa B, as in Oo. bobo, okay pa rin. Oh, actually, medyo hindi na nga eh. Kasi kung double na, di ba? Parang mo lang iniyon, bading ka na, bobo ka pa. Sumano kombinasyon mo eh. Parang gano'n na yung dating eh, di ba? Medyo nakaka-insulto na. So, kung single B lang, okay. Pero pag naging triple B talaga, yun ang problema eh. Pag naghalo talaga yun. So, paano yan? Kaya mo naman pumunta ng Cebu? Oo naman. Nang hindi ka natatakot na kasi nga parang nakaladkad mo yung Bisaya word. Hindi, kasi in-explain ko naman. In fact, marami ng Bisaya nagme-message sa akin, Doc Ron, ako Bisaya ako, pero hindi ako nagagalit sa content mo. Natatawa ako talaga. Kasi sabi nila, kasi they know the intention. It's not to malign or slander mga Bisaya, but to actually i-bring out yung mga, dude, kang bobo. Taga probinsya ka na nga, bobo ka pa eh. Dapat pag pumunta ka Manila, you go above and beyond. Pakita mo sa kanila na, may laban ako dito, kahit Bisaya ako, kahit Promdi ako. May laban ako sa Manila. May bitaw ako dito sa Manila. Yun naman lagi ko sinasabi, hindi porke taga Visayas ka, mababa ka na. No, pakita mo sa mga Manileño na okay ka dito, goods ka. Kasi when my parents came, or my mom came in here, pinatunayan naman niya eh. Nagtrabaho siya dito, pinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga taga Manila. Yun dapat yung gawin. O baka masaktan naman sila, sinabi mo na probinsyano ka na nga, tapos pagdating mo rito. Yung alam mo yung the word na probinsyano ka na nga, Kasi baka ma-misinterpret yun ng iba. lagi naman, di ba? With social media, it's always may mga taong hindi nakakaintindi. Parang, eto yung intention mo, maganda naman, pero gagawin nila ng mali siya, di ba? Pero, yun ba talaga yung intention? No, it's not, di ba? Yung mga nakakaintindi, nagigets yun. Pero hindi nakakaintindi, gagawa na ng kwento, yung gagawa na ng kulay. Pero, syempre yung mga iba tatanong bakit nabunot mo yung mga bakla? Ayun nga. Bilang kasama sa content mo. So, mataas ba engagement kapag nagagamit or nakakaladkad yung mga bakla sa content mo? I'm not after engagement. Kasi I'm just doing this for my own therapy, for my own mental satisfaction na, ang gulo na nga ng Pilipinas, nakakairita na nga tumira dito, galing ako sa Amerika, tapos magulo ang Pilipinas eh. Diba? Ano naman natin yan, hindi naman matatanggi yan. So it's my way of venting out na, okay, mag-vlog na lang ako. Hindi nga ako kumikita dyan. Wala nga akong yellow basket eh. I'm just doing this for the love of the game eh. Okay, so yun na malinaw. Hindi mo pinagkakakitaan itong... Hindi ko pinakakitaan yan. I'm not after the views or engagement. Like I said, nagsimula lang yan when I commented on one trans na medyo yata siya parang aktivista ng mga trans. So sabi niya, I'm dating a straight guy. I'm like, sorry to tell you, that's no longer a straight guy. The fact na pumatol sa'yo, hindi na straight yan. Kasi walang lalaki na straight na papatol sa'yo kung trans ka. Ako, I'm a straight guy, hindi ako papatol sa trans. Pag malaman kong trans siya, I'm like, sorry, di ba? Nagandaan ako sa'yo, na-attract ako sa'yo, pero ngayon nalaman kong trans ka, sorry, di ba? Split yan. Yun ang pala na ako bilang straight guy. So yung mga, pag nakikita mo na sa SOCMED na magka-holding hands yung dalawang bisexual or yung isang straight may jowang trans, anong pakiramdam? O nagagalit ka ba? Hindi naman. Hindi ka nagagalit pero hindi ka rin natutuwa. Oo. I'm always on that neutral side. Parang sa ng pangit lang, pinapakita nyo na, let's say example, naghalikan sila. Pinapakita na, tapos mayroon pa nga isa, naghalikan siya galing sa barbershop. Bilang hinalikan yung pareho niyang bakla. Tapos may bata, nakatayo doon, nakatingin yung bata sa nang gano'n. I'm like, man, that's not right. Papaytay pa sa bata, naghahalikan kayong ganyan. Hindi normal yan. Yun, doon nagko-comment ako sa mga gano'n, di ba? pero yung nag-holding hands na, parang, okay, whatever. Di ba, masaya sila, o nagkakasiyahan sila, nag-joke sila, nasa McDonald's sila, nagkakatuwaan sila. Okay. Bunch of people having fun, di ba? Natutuwa ka kapag merong pumupuna sa'yo, tapos kino-content ka rin nila. Katulad si Gino. Actually, hindi ko nga pinapansin yun eh. Hindi ko nga pinapansin si Gino eh. Kasi walang sense yung sinasabi. Pag medyo may sense ang sinasabi na tingin ko pwede kong sagutin. Sagutin ko, pero pag yung the moment magkaroon na ng disconnection o disconnect na
na, example sabihin nila, criminal ka, mamamatay tao ka. I'm like, how would you respond to that? I'm like, that's just accusation, allegation, di ba? Parang, tunayan nyo nga. Hindi ko na sinasagot eh. Like si Gino, magkakalat ng kung ano mga fake news. Ano ba yung mga kinakalat niya? May mugshot daw ako. I'm like, dude, in-explain ko na yan paulit-ulit na lang. In the Philippines, pwedeng kahit sino mamugshot dito, kasuhan ka lang ng bawsi ng isang babae na nakarelasyon mo, akit sa korte yan, imamugshot ka ng polis. Ganun dito eh. So, na-mugshot ka na? Oo, na-mugshot ako talaga. Kasi syempre, Because? kinasuhan ako ng ex ko ng bawsi. Sabi niya, minessage ko daw siya na papatayin kita, 10 ng pamilya mo. Matagal na to, 2022 pa tong issue na to eh. Naging kadate ko to 2022. So nilabas niya yan mga 2023. Tapos gumawa siya ng Facebook profile with my name and my face. Tapos sinabi niya ako daw yun. So syempre yung court dito, parang may just cause tayo para arrestuin to. May probable cause tayo na baka nga siya to. So litisin natin. Ganun ang batas ng Pilipinas eh. So magmumukhang kriminal kasi mamugshot ka eh. Nag-click ako, gulat ako bilang, sir, na-arresto ka namin sa gano'n. Bakit? Anong ginawa ko? Kasi may nagkaso sa yung bawsi. Hindi ko nga alam eh. Kumbaga parang nag-attend lang ako ng hearing. Gulat ako, umakit yung kaso. Sabi ko, bakit? And eventually, na-dismiss din naman. No? Na-acquit ako para sabi ng judge. Meron ka bang evidence na siya yan? Meron. May previous conversation ba kayo prior to these threats? Sabi niya, meron. Sabi yung judge, ilabas mo. Hindi niya nailabas. Kaya sabi daw, binak ko daw siya sa Facebook. So lahat daw ng conversation namin nabura na. Sabi yung judge, that's not possible. That's not a human experience sa Facebook. Na pag bilinak ka sa Facebook, lahat ng conversation niyo mawawala na. So sabi ng judge, you're lying. Mm-mm. So sabi nga nung paalis na ako, sabi niya, sir, pwede mong kasuhan yan, perjury. I'm like, man, I don't have time for that. Yeah. Hindi ako yung tipo ng tao magkakaso para lang makagante. I don't have time for that. I'd rather put my things, my effort, my energy into positive things like working in my clinic, treating people. Mas gusto ko pa yun kaysa yung magkaso pa ako, attend ako ng hearing. Hindi ako interested. Kahit sa mga nagkaso sa akin, hindi ko makinakasuhan. Kasi nga, I don't have time for it. Diba? Siguro that's the American side of me, na parang kung ano yung productive dun tayo. Pag negative na, huwag na yan. Huwag mo nang pansin. Kaya ni Gino, negative na masyado. Huwag na yan. Diba? Wala naman traction yan eh. Wala naman nakikinig sa bading na yan. Parang gano'n. Meron pang isa eh. Si Squidward, si Winner Aniban. Nasa Tel Aviv yata yun eh. Parang, yun din. Kung ano yung material ng ex ko, ginagamit niya. Tapos parang, like, man, that is so old. Oo nga, yung mugshot, parang 3 klase yung mugshot na nakita ko. Iba-iba lang. Iba-iba lang nila. Pero same case. Same case din. Same case, tapos iniiba-iba lang nila yung case o yung Hindi, damit? yung case number pare-pareho, di ba? Kasi yung una, pinag-shot ako sa Las Piñas. Yung pangalawa, mag-shot ako sa Binangonan. Kasi nga, kumaga parang hindi na ako nakakatan ng hearing noong time na yun eh. So, nagulat ako, nag-clear ako sa Binangonan. Na-arrest niyo ako for what? Yung bawsi case, buhay pa pala yun? Parang ganun. Di ba? Ako kasi, I'm a doctor of physical therapy. I'm not a lawyer. How would I know na yung case pala yan ongoing? Hindi ko alam. Kala ko, after a while, wala na yan eh. Kasi syempre, in America, it's a civil suit. Hindi yan criminal. Saka, pag inakusahan ka doon, hindi ka basta imamag siya, di ka basta kakasuhan. Only in the Philippines na pag umakyat yung kaso mo, agad, di ba si ba yung nakasuhan recently na pinaset ng PNP? Si Norman Mangusing. Si anak daw ni Marcos. Oh. Di ba, yun? Hinarap pa talaga sa media ng Napolcom, nag-comment din ako na. I'm like, dude, that's overkill. Masyadong overkill yan. Hinarap niyo pa, mamamatay tao ba yan? Yan, just vexation lang naman yan. Pero yun yung example, prime example. Sila Jam Magno, di ba? Kinasuhan din sila. Ganoon din, may mugshot din. Yun nga nakakatakot sa Philippines. Pwede ka nilang padampot. If they have, if they find something about you na gusto nilang kasuhan, pwede na eh. Pwede lang gawin. Kung talagang gusto ka lang tirahin. Pwede nakakatakot dito sa bansang to. Pero, binidyo mo yung pag-aaway nyo ng ex mo? Hindi eh, kasi... Bakit mo binidyo? Hindi, kasi kung ako yung video Na nandun pa yung mga bata. Yeah, right? Kung ako yung nag-video nun, ilalabas ko ba sa buong mundo yun? So hindi ikaw nag-video nun? Yeah, yung ex ko yun. Sabi ko, paano mo nagawa to? Paano mo nagawa tong video na to? Joke. Hindi ikaw yung kausap? Hindi. Ba't ako yun? Kasi, first of all, kung ako man yun, ipopost ko ba online yun? Di ba? Sino may-ari nun? Di ba? Na pinanood ko sabi ko, siya, kaboses ko talaga. So, hindi ikaw yun? Hindi ako yun. Yung splice lang ng ex ko yun. Magaling siya. Nagawa nga niyang paakitin yung kaso eh. Gumawa siya ng dummy account. Mahilig siya gumawa ng dummy account. Ngayon, AI na ginagamit niya. Malupit siya. Yun ang ko sa kanya. Sabi ko, ano itong babaeng to? Malupit itong babae. When you say ex-wife mo? Ex-girlfriend ko. Yung ex-girlfriend ko na nagpala sa akin ng bawsi. Tapos, meron kayong 2 kids? No, I only have 1 kid with her. Pero hindi pa namin, hindi pa recognize nga ng court eh. Hindi pa recognize ng court yun. Kasi sabi niya, huwag mo na kayo to, papapun ko lang to sa mapangasawa ko. Sabi niya ganun. So, nasan ngayon yung anak mo? Nasa iyo? Nasa kanya. Nasa kanya. Nasa kanya. Yung ex-wife ko, yung nilalagay nila sa video, may 4 kami anak nun. Nasa Amerika yun. Yung nasa video, yun yung parang pagod na siya. Ang ganda nga ng eksena nito eh. Sabi ko nga, Kat, mini-message ko nga siya kahapon. Si Catherine. Sabi ko, Kat, mag-ano ka nga? Di ba, nagreklamo ka sa akin, kalat na kalat yung video na yan. Mag-ano ka nga
ng statement na hindi ako yan, nagnanahing kami sa Amerika, pwede po ba tigilan nyo kami, gano'n. Something like that. Mag-message, ay, ayoko ng ganyan, sabi niya, ayoko ng ganyan. The fact na inaasikaso mo naman yung bata, okay naman tayo, ayoko makisali sa Pilipinas. Inaano ko siya eh, magkano ka gawa ka ng video para may post ka sa page ko, para makita natin kung sino nagsisinungaling dito. Kaya lang ayaw niya yung, ano siya, she's a private person. 4 anak natin, involve ba natin yung mga bata dyan? Parang, okay, whatever, kung ayaw mo. So, sino sa palagay mo yung lalaki nakausap? Beats me. Kasi kung ako yun, ba't ko ipopost yun online? Oo nga, parang sabi, hindi, nung napanood ko yun, parang ang desperado naman ni Doc para i-post ito nakasama pa yung mga bata na witness nila. Kaya nga, ang point dun eh, kung ako man yun, paano mo nakuha yung video na yan? Kasi hindi ako nagpo-post ng ganyan. Pangalawa, since hindi ako yan, paano mo nagawa yan? Eh, hindi ko na siya kinokontak yung ex ko na yun, yung ex-girlfriend ko yun, kasi mahig nga siyang gumawa ng ganyan. Pati yung suntukan sa naiya, binabalik niya ng binabalik. It's same old material na kinakalat ng mga badingdong eh, na galing din sa ex ko. Kaya sabi ko, like, So, totoo naman yun. yung sa naiya, totoo yun. Nakapag-away talaga ako doon. Kasi sinuntok ako sa mukha doon, wala akong ginagawa eh. Sinuntok ako sa mukha, di gulat ako, sino ba to? Kilala ko na to. Kasi minumura-mura na, kilala ko to. Ito yung nangaharas sa akin for 3 months na. Inaharas ako ng lalaki. Online, hoy, kupal, gano'n. Hoy, mga agaw ka ng asawa. Dude, tigil-tigilan mo ako, bablock na kita. Nila ko na yung lalaki yun. Nagulat na lang ako, pumunta yung lalaki sa naiya, sinpak ako sa mukha. Nakahawa ko sa backpack kong ganyan, sinuntok ako sa mukha gano'n. It's because, nagpantingin-tingin, ano ko eh, pangdinig ko ng time yun, parang yung ringing, narinig ko talaga eh. Tapos pero hindi ako nasaktan. Nagulat nga rin ako na parang, hindi pala masakit sumuntok itong mga mukha ko na to. Sabi ko, alam ko na, kilala ko na kung sino. Binaba ko na yung backpack ko, yung binanatan ko na yun. Kaya sabi ko, ayaw mo tumigil binanatan ko yun. Kaya yung kamay ko nung dugo-dugo, naglalakad ako sa police station doon sa naiya, tumutulo yung dugo sa kamay ko kasi tumama sa ngipin niya yung time na yun. Ang malupit nun, sinabihan siya nung girlfriend ko na, nung time na yun na, uy, hindi mo naintindihan, ayoko na sa'yo. Pinipilit mo sarili mo sa akin, ayoko na sa'yo. Munti ka na ako pumasok sa loob, sabi ko, emotional damage, gaganin ko talaga eh. Para asarin lang. Hindi ko na lang ginawa, sabi ng police, kaya mo na. Alam mo yun, munti ka lang talagang pasukan sa loob para ipahiya siya eh. Kaya lang sabi ko, kasama niya yung anak nila, parang ilang taon yung bata nun, parang 10 or 11 years old yata yung bata. Yung bata ang nagbibideo nun eh. Kaya pansin mo, nung nasuntok yung tatay niya, bumagsak yung camera. Kasi na-shock siya. Kausap ko yung bata, sabi ko, ano nangyari nun, Ray? Ayoko naman sumama nun eh. Sabi ko, ano nangyari? Bakit ka nasama? Bilagnat ako nung sinama ko ni Papa. Ano daw gagawin? I-video daw kasi susuntukin ka daw. Sabi ko, okay. Okay lang. Sabi ko, hindi ka makasali doon. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Kung ba kinomfort ko yung bata, huwag ka mag-alala. You don't have to say sorry to me. Hindi man ikaw sumuntok, tatay mo naman. Diba? Ano nangyari sa kanya, diba? Sa lahat ng mga napapanood mo tungkol sa'yo or against sa'yo, hindi ka na-stress? Hindi mo kailangan na masahe? Initial response ko, yung knee-jerk reaction, parang, kupal to sara ulit parang gano'n, di ba? Pero, troll account lang to eh. I mean, nowadays, you could put millions or thousands of impressions, comments in one click eh. People are doing that now. Hindi ko alam paano gawin, pero may nagpakita sa akin, kaya kong lagyan ng 3,000 likes yung video mo. Sige nga, gawin mo nga. Pinakita niya. Nagulat ako, in a matter of seconds, may 3,000 likes yung video. Galing sa ibang bansa. Vietnamese, Siguro. Pero Thailander. may software yata sila eh. Oo. Pero pag if you look at the engagement, zero watch time, zero. So alam ko na troll eh, kasi zero watch time. Kasi pag gumagawa ako ng video, let's say about sa bading, example, nag-topic ako, let's say about kay Aura, pag check ko yung watch time, talagang pinapanood ng tao, mga 20 seconds, 30 seconds. Dito, as in zero. Diba? Tinira ako nung, si Makagago, nung time na yun. Same material din, ginamit niya. Same material ginamit ng bading. Sabi ko, I'm like, man, ang style nito, kuyog system eh. Yung mga followers niya o yung mga troll accounts niya, kukuyugin ka niya. So enough ko yung comment section ko. Kaya kung gusto mo ako ng bardagulan, one-on-one tayo. Sabi ko sa'yo gano'n, one-on-one tayo. I'm already 48, turning 49 this year. Boxing tayo, total, mahilig ka sa boxing, di ba? Battle of the YouTubers. One-on-one tayo. Pakita natin sinong duwag. Kasi sasabihin niyo ako, duwag ako kasi nag-off akong comment. Ayoko lang nang kinukuyog ako. Kahit sino, magsama ng isang barangay, kukuyugin ka, papayag ka ba? Hindi, di ba? If I could protect myself from you, I would. And by turning off my comments, that's how I protect myself from you guys. Kasi bababuyin niyo yung page ko eh. Yun ang gagawin nila eh. Bababuyin yung page niya. Bakla ka, duwag ka. Puro ganun comment. Sabi ko, kung gusto niyo ako ng bardagulan, one-on-one tayo. Ano sabi ni Mokong? April, May, June, July, August. Sige, sa September na lang sa September. I'm like, kita mo, pinakita mo pa sa followers mo, wala kang bitaw. Natakot ka sa akin, mas mabigat ka sa akin. Mas matanda ako sa'yo. Natakot ka? Sabi ko sa kanya, it's not about winning. It's about showing people na kaya mo humarap sa isang tao na binabash mo, na one-on-one kayo, hindi yung kukuyugin niyo. Natakot ka, tumigil siya. Sabi ko, saan naman, it's okay, basta tumigil ka, tama na yan. Wala nang problema yan. Hindi mo na ako maglo-lawsuit, hindi ako may sa lawsuit. Pero merong isang video na parang ididemanda mo dahil merong isang pasyente na nagrereklamo sa clinic mo. Yun, kakasuhan namin. Kasi I was thinking babalik siya eh. Nagwala-wala dun sa clinic. Kasi siguro bago isip niya, ganito kayo, wala kayong display na ganito, walang ganyan, wala display ng mga permits and all that stuff. And I'm like, meron kayong permits. Pero ba't anong kinalaman nun sa healthcare mo? Gagaling ka ba pag nakita mo yung barangay permit? Diba?
rin eh. Di ba? Totoo ba? Totoo. O tapos? Di ba? Nagwawas ako, huwag yung paalisin dyan, napaladampot ko sa pulisya. Kaya lang, natakot yung mga staff, bagito yung mga staff ko eh. So sabi, Dok, pinagbigyan na lang namin para umalis na lang. Nagulat ako, nag-line up yung ibang pasyente, mga 2-3 pasyente, lumapit sa akin, Dok, pwede bang na-trauma kami sa nangyari? Anong gusto nyo gawin? Mag-refund? Sabi ko, bakit? Hindi kasi parang may sense naman sinasabi niya, ba't ma-permit siya, ba't yung di-display? Meron, gusto pakita ko sa'yo. Pati PRC ko, pag gusto pakita ko sa'yo. Hindi naman sa ganun, Dok. So parang, they had an opportunity to get a discount from you or get something from you, gagawin nila. Parang typical toxic Pinoy behavior. Oh, may pagkakataon ng kuhaan ng pera to. Kuhaan ko ng pera to. Yung isa nga, kapal na mukha, pang 10 session niya, pang 10 hindi umatin ng pang 10 kasi mag-refund daw siya, hinihingi 50%. Balik mo sa akin 50%, binahin ko, then fine. Gusto mong magreklamo ka sa kinaukulan, naharapin ka namin. Yun ang sinasabi ko sa kanila eh. Kasi we're not doing anything wrong here. Nakakita kayo ng butas kasi may nag-scandal o gusto yun ng refund, napaka-petty nyo. Like, the fact na maliit na perang ganyan, hinahabol ninyo, ibig sabihin wala kayong pang-abogado. Kahit pa magpau kayo, walang pau na maniniwala sa inyo. Na hindi kayo nag-benefit sa therapy, tapos all of a sudden, 10 session, di kayo attend, gusto nyo 50% kukunin nyo. Sara ulo ka ba? But meron pa isa doon na pinakita yung video na yung bata ay parang hinihila mo yung braso. Tapos meron siyang peke ka daw, hindi ka legit. O, anong drama nung kasi yung bata nagpapalahaw sa iyak. Habang hinihila mo tong alam ko na braso niya. Ito mo, kasi hindi ko pinapanood masyado yung mga yan. Di ba? Kasi parang sa akin, wala naman. Toxic naman, di man totoo. Yung front desk manager ko sa Bicol, sa Naga. Dok, yung anak ko, nag-basketball, na-dislocate. Ayoko nang dalhin sa ospital. May babalik mo naman, di ba? So, kaya ko balik yan. So, binalik ko. Iyak talaga yun. Kanya-kanya reaction tayo. May mga matatanda, pag inangat mo yung kamay ng gano'n, magkiklik back, walang iyak. Pero may mga bata, hihiyaw talaga yun. Bata yun eh. So, binalik ko yun. Pero hindi ko talaga siya ginagawa sa mga pasyente. Kasi that's illegal. Binalik mo ang? Yung shoulder niya. Binalik ko yung shoulder niya. Kasi parang ano yun eh. Siyempre, yung part ng team ko yun eh. Anong pag-asig ko pa sa mga doktor dito. Di ako na naman nagbalik, di ba? So, ginagamit ng ex ko yun. Kita mo, nagpa-practice siya as an orthopedic doctor o hindi mo siya orthopedic doctor. That's illegal practice of medicine. I'm like, ba't ako hinahabol mo? Ba't yung mga hilot palagutok? Palay nga show ng ganyan eh. Wala nga lisensya, wala nga pinag-aralan. Ako itong pinopoint out mo. Di ba? Sabi ko, they're just coming up with videos after videos para to discredit me online, to malign me. So, pero kumusta na yung bata? Okay, he's good. Hindi na nga dislocate. Kinukumusta ko nga ngayon. Kumusta yung anak mo? Wala, Dok. Hindi na dislocate shoulder niya. Pero prior to that, 3 beses na na-dislocate yung shoulder nun. Nung naibalik ko, wala na. Yung 3 beses na na-dislocate? Parang sa ospital sila pupunta. Sa ospital? Hindi sa'yo? Hindi. Kaya nung time na yun, nakiklinik ako, pinapunta niya yung anak niya. So ako nagbalik. Tapos pinalalabas ng mga hilot palagutok na may 5-day training. Yung mga hilot palagutok na yan. Sabi nila, meron akong 5-day training. Anong sabi ko, anong 5D? Nung naisip ko, anong 5D? 5-day training. Sabi ko, Tol, ikaw, tagal mo sa Manila, tagal mo sa Luzon, Bisaya ka pa rin. Nanay ko, Bisaya rin, pero hindi ganyan accent eh. Malala ka, Tol, sabihin ganun. Tapos sasabihin mo sa akin, mas magaling ka sa akin. Pambira, nakapagpagawa ka ng split type, ngipin mo, hindi mo napagawa. Tapos sasabihin mo, suntukan tayo, mananalo ka sa akin, mananalo ba sa Doc Ron sa akin? Like, tutdikingan, hindi ka nanalo sa akin pa. Alam mo yun, talagang laitan na lang, ganon. Alam mo yun? Tatawa ka kasi totoo eh. Totoo kasi. Hilot palagutok na nag-5-day training, gustong banggain ng Doctor of Physical Therapy from Chicago, Illinois. I'm like, come on, man. Wala kang pinag-aralan eh. Bodybuilder ka lang eh. Di ba hindi ko nilalait, no? Pero come on. Para may pagbanggaan ka sa somebody na may title, may pinag-aralan, dapat may bitaw ka rin. Huwag yung ganyan, di ba? Kaya minsan, because of the way I talk like this, yabang naman ito. I'm like, yeah, kasi may pagyayabang ako eh. Hindi man ako yayabang para lang laitin ka eh. Nagyayabang ako para maglagay ng point na, eto ako, Tol. Eto ka, 5-day training. Kaya ako may Doctor of Physical Therapy. Degree ako eh. May lisensya ako dito, may lisensya ako sa ibang bansa. May over 25 years of international experience ako. Tapos ikaw, 5-day training. Come on, man. Ang layo, di ba? So, pinaparating ko sa mga tao yon na huwag na kayong pumunta sa ganito. Kasi may Doc Ron naman nasa Pilipinas eh. Ba't kailangan papunta sa mga ganyan? Anong gagawin ng mga hilot palagutok na yan na 5 araw lang nag-training? Di ba? Eto, recently, meron yung na-paralyze siya. Kasi napakapakan yung likod niya ng hilot palagutok. Iyak siya ng iyak. Kasi daw, kala daw niya gagaling siya. Sabi ko, yun nga yung pwedeng mangyari sa inyo. Pwede kayo ma-paralyze sa mga ganitong klaseng tao. Sabi niya, paano yung mga, Doc, yung mga foreigners na nagpapalagutok ng likod? They're not PRC licensed. Walang lisensya yung mga yan. Nangyayari na sa Indonesia, nakapatay yung mga yan. Nag-alisan ng Indonesia yan. Kasi binan sila sa Indonesia kasi nakapatay sila doon. Sabi ko, antayin pa ba natin mangyari sa Philippines to? Kaya lang wala eh. Walang ginagawa yung PRC sa DOH. So, yung sinabi mo kanina, yung 5-day seminar. So, parang nagagalit ka sa hotel pag ginagawa yung seminar ng DOH. Kasi di ba may gera na nga? Like, Tol, may gera na nga. Ba't pa kayo nag-hotel? Wala ba kayong auditorium? Wala ba kayong stadium? Nabayad na naman ng taong bayan? Ba't yun lang kayo doon? Pakita nyo naman sa tao na may malasakit kayo kasi Department of Health kayo eh. DepEd, ano ituturo nyo? Mag-hotel kayo? Sa mga comment section nga, kung babasahin mo, sabihin, naku, yung DepEd na yan, no? Malamang 6-minute YouTube video lang yan eh. Tapos the rest niya, maglalakwatsa-lakwatsa na yan eh. Pa-hotel-hotel pa eh. Parang,
I'm like, ang taas na nga ng cost ng crudo, nagigera na nga, pa-hotel-hotel pa kayo. Ba't ikaw, Dokro, nag-hotel ka? Pera ko yung ginamit ko eh. Hindi man pera ng taong bayan eh. Diba? Magkaiba naman yun. Oo. Yung Makoy Dubs, Yung mga lalaki nagpapanggap na bading. meron ka sinabi na bakit kayo pwede pa? Ba't kami hindi? Parang ganun. Hindi kasi nga, sinasabi niya, tigil nyo yan. Yung sa Dog Show Divas siya tayo. Dog diba? Show Divas. Sabi niya, tigil nyo yan. Yung mga lalaki nagpapatid na bading. Tas straight naman. Tigil nyo yan. Like, si Michael B. He's been doing it for the longest time. Tuwan-tuwa ako kay Michael B. Tawan-tawa ako kay Michael B. So, Michael B is not in just because sinabi niyo itigil niya. Pero pag kayong mga bading, pwede kayong magpanggap na babae. Pero kaming mga straight, hindi pwede magpanggap na bading for the sake of entertainment. Kung nakakatuwa naman, bakit? Anong problema? Anong masama doon? Anong nakakasira sa image niyo doon? Ano yan eh? Parang hindi lang naman siya nagsabi niyan. May iba pa nagsabi niyan eh. Nakalimutan ko sino isa, pero may isa pa nagsabi. Oo. So, yan, si Doc ay napaparatangan ka rin bang bading dahil nakikipag-away ka? Yan, kasi nga hindi sila manalo, di ba? Parang hindi sila manalo sa argument. Bading ka kasi, bading ka. I'm like, man, nakita niyo ba yung girlfriend ko? Nakita niyo ba ilan anak ko? 7 anak ko? Parang, come on, man. Ba't si OG Diaz, may anak din yun. 5 anak ko. Alimaw na ba? 5 anak ko. Paano yun, Doc? Oo, di ba? Sabi, aminado siya, bading siya. Bading ba ako talaga? Pinakilala ba sa sarili ko na I'm a gay doctor? Wala mo pinapakilala gano'n. Oo. Di ba? Hindi yung porky, sabi ko nga, diyan nga pumapasok yung guding eh. Di ba? Ay, guding. Versus yung bading na naninira lang. Di ba? So, Doc, ito yung paraan mo para magkaroon ng traction. Yung bading. Yung opinion mo na parang galit ka sa mundo. Ano na yun eh, parang nag-stick na lang. Kasi nung una, may nag-message, Doc, ano masasabi mo ba dito? I'm like, dude, hindi ka pumunta sa clinic. How would I know? Doc, meron akong bukol sa likod. Ano kaya to? I'm like, how would I know? Nakita na ba ito sa clinic? Tapos sabi lang yung tanong, Doc, ba't lagi kang galit? Kasi papalitan ko na yung pangalan ng TikTok ko. The Angry Doc na. Tapos nilagyan ko ng Angry Bird na logo. Para hindi na kayo magtanong. Para lagi akong galit. Wala na tayong pag-uusapan. Tapos na yan. Diba? So yun yung kaya pala The Angry Doc. Yeah, oo, kasi nag-stick na because of them. Social media na lang, nagsimula ng racket na yan. Dito ba sa paraan mo ng pagko-content, nanganganak ba yung bilang ng mga pasyente mo? Marami bang pumupunta sa'yo kasi dahil napanood ka sa TikTok, kasi cool sa kanila yung ginagawa mo? I do feel na mas naging quality. Naging quality yung tipo ng pasyente na pupunta. Unlike before na, punta ako dito, try ko lang to. Ngayon, more of punta ako kay Doc Ron kasi naniniwala ako sa kanya. I think more of ganun. Unlike before na masyadong payat yung kanilang thinking na, kasi nagpahilot na ako last hope na kita, parang ganun. Hindi. Ito ngayon, punta ako sa'yo kasi tingin ko magaling ka. Ganun na yung impression ng nagpupunta. So, naging quality yung pasyente ko. Hindi man talaga dumami kasi nag-advertise naman talaga ako sa Facebook. Pero naging quality sila. Kaya nagkaroon ka ng 5 clinic. Hindi, nagsisimula talaga yun. I mean, I used to have over 100 clinics sa buong Pilipinas. Really? Over 100 clinics, pina-franchise ko yan. Kalat ako. You name the place, meron kami yan. Diba? Maring sa Yung Active Life. yung Active Life Chicago PT. Ba't ngayon parang 5 na lang? Hindi ko naiikutan. Hanapin ako sa Quezon City, ay wala si Doc, nasa Cebu. Hanapin ako sa Davao, ay wala si Doc, nasa Mandaluyong. Alam mo yun? So, nadidismay yung pasyente. Na-realize ko na, ay, ang Active Life pala, ako pala, hindi pala yung clinic. So, maganda siguro i-downsize na natin. So, and then, because of what happened doon sa ex ko nga na nagdemanda, hindi lang naman siya nagdemanda, nagsama pa siya ng marami. Nag-file sila ng demanda. Parang, sinong business o sinong personal, private na tao na tatagal sa katutak ng demanda ipapile sa'yo? Hindi mo kakayanin. Sabi ko, you know what, kung ganyan kayo kagulo sa Pilipinas, sarado na natin mga clinics yan. Sinarado ko kaya. Iba, binenta ko na. Tapos iba, sinarado ko. You know what, sabi ko, if I have to restart all over again, I could do it. Which I did. Kaya naging di mauli yung clinic ngayon. We just started last year. I think it was like July, August of last year. I mean, I've done this so many times already. I know the formula to grow big. Feeling mo tama yung content mo, yung ginagawa mo sa TikTok tsaka sa Facebook? Tama in a way na nagbibigay ako information sa tao. Yeah. Nagbibigay ko opinion ko about the matter. I do feel that everyone is entitled to their own opinion. And kung may magagalit sa akin, well, opinion din nila yon. Huwag lang kayo magkakalat sa page ko kasi page ko yan. Doon kayo sa page yung magkalat. Bakit daw hindi ka makabili ng mic? Ng mic mo? Meron ako ganito. May ganito akong mic, di ko lang ginagamit. Bakit? Nakatamad kasi. Nakatamad kasi ito, diba? Saksa ko to. Saksa ko yung may wire. Simula na ako. Okay. Ayun, kasi pag sasak mo pa, siset mo pa, ikakabit mo pang gano'n, ikiklip mo pa, tapos pag i-reviewin ko, matatanggalin ko pa uli, paiking ko. Napaka-hectic napaka-hassle. Kaya, kasi baka, iniisip kasi, kung successful ka, bakit hindi ka makabili ng microphone? Sabing gano'n. Hindi, pinakita ko sa alam, mayroon akong 3 klaseng microphone. Hindi ko lang ginagamit kasi masyadong hassle. Hassle masyado. So, parang masiyang ka doon. Oo, parang feeling mo talaga, nagsushow ka. Oo, pag gising sa umaga, saksak, TikTok.
Or Facebook. Yun, Ah. ganun lang kasimple. Oo. Dati nga, iniilawan ko pa sa gilid, di ba? Ngayon, hindi ko na iniilawan. Parang katamad naman to, ilawan ko pa ba to? Yeah. So hanggang kailan ganito si Doc? Kasi kung matatandaan ko, si Rendon Labrador, isa rin palaban, nakikipagbardagulan din. Biglang merong character development. I do feel na kagaya nung kay Makagago. I think di sila nag-character development. I think nag-laylo lang sila. Pero sila pa rin yun, di ba? Saka siguro, and I'm not talking personally, para sa akin, yung nilalabas ko kasi personal content ko yun. Like I said, it's part of my therapy to vent out my anger sa nangyayari. Yung ibang vlogger man kasi, nagsabi nga sa akin, parang hindi man daw totoo yung mga sinalabas nila. So hindi nila kayang pangatawanan na ganun talaga sila all the time. Ako kaya kong pangatawanan to kasi eto talaga ako. Eto pa, totoo ba na dinidisown ka ng Philippine Physical Therapy Association? That happened after COVID. I think that was like 2021 nung nangyari yan. Naglabas, kasi diba, I was against COVID back then Na parang, paano sabi 37,000 case natin yung araw na to? Paano yan lipol yan? Ano yun? Mas advanced pa kayo sa Amerika. Amerika nga walang ganyan tracking Tapos Pilipinas may tracking. Parang, paano nyo sabi? DOH. So, kino-question ko yun. Hindi ko kino-question yung COVID itself. Kino-question ko yung validity ng claims na meron infected. Tapos yung mga pera, kung saan ginagamit. Yun ang kino-question ko kasi alam naman natin Pilipinas to, diba? May mga ganong cases talaga. Tapos, syempre, DOH, pinapost na yung mukha ko ng DOH sa page nila na fake news spreader daw ako. I'm like, yeah man. Hindsight is a perfect science. Balikan natin yung nangyari. Totoo ba yung sinabi ko? Mali. Totoo naman So, ginawa nila, tinap nila yung Philippine Physical Therapy Association. Sabihin nyo, hindi ito part ng hindi ito part ng association. I'm like, man, hindi mo talaga part ng association yun. Dahil nga kayo magpa-member sa akin Diba? I'm Doc Ron. Sino ba kayo? Philippine Physical Therapy Association. Hindi ako nagyayabang dito Parang, ano bang narating nyo? Hindi ko minamalit ang Pilipinas, pero ano bang narating ng Philippine Physical Therapy Association? Since 1965 pa tayo nagkaroon ng PT law. Na-repeal nyo ba? Nabago nyo ba? Hindi. Walang ginagawa yung association na yan. Tapos i-disown nyo ako. Hindi naman ako talaga member sa inyo. Dapat nga kayo magpa-member sa akin. Di ba? Ano alam nyo? Oo, di ba? Siya talaga to. Anyway, Doc. So, alin sa mga na-content mo yung pinagsisisihan mo na bakit mo nagawa? On the top of my mind right now, wala akong pinagsisisihan na post ko Maring siguro sa part ng religion. Sometimes nakapag-touch ako ng ibang religion. Yung, pinupulba ko agad. Kinakat ka, pangit yung reaction ng mga tao. Baka lumaki pa to. Anuin ko na. Putulin ko na. Tanggalin natin. Siguro yun. Pero wala naman ako talaga yung major na pinagsisisihan. Oh my God, ba't ko ba ginawa to? Ang pinagsisisihan ko dito, talaga pumatol ako doon sa ex ko. Kasi nag-impyerno buhay ko na. Pero yung sa mga content ko, hindi naman. Wala na. Since wala ka naman pinagsisisihan sa mga nako-content mo, ano yung hindi pa nila alam kay Doc? Na kasi yung iba ang tingin sa'yo, parang mainitin ng ulo, laging galit. Ano yung hindi pa nila alam? Hindi ako ganun sa personal. Oo nga. Feeling ko nga, parang facade mo lang yun Like I say, Bakit ayaw mo bang lalapitan ka agad-agad? Para meron ka agad, wall? Siguro after naman nangyari, with all of my 100 clinics na nawala, after ako, in a way, minalanghiya dito sa Pilipinas, nagkaroon ako ng parang okay, naka-guard up ako lagi. Parang sino ba itong lumalapit sa akin na to? Parang ganun. So, ngayon, magko-content ako kasi gusto ko makita yung mga tao na gusto ko lang makita. Pinipili ko na ngayon. Like before, kailangan mo ng PT, therapist, kasi may back pain ka. Sure, pasok ka sa ko. Ngayon, hindi. I'm like, pinipili ko pasyente ko. Parang, okay, masakit likod ko Parang magkano ba? Pag yan mo naman tanong, don't even come to me. I mean, nagsa-price shopping ka about your healthcare, don't even come to me. I'm very upfront about it. So, hindi ako ganun sa personal. Di ba? As you can see, hindi ako ganun sa personal. Kaya na, Doc, pag pasyente ka ba ng bading, mumurahin mo na. Like, bakit? Ilan pasyente kong bading ngayon, hindi ko minumura. Okay naman, lumapit na pasyente. Siyempre, tutulungan ko pasyente yan. Ano yung worst na nasabi nila sa'yo ng mga netizen? Na kriminal daw ako. Kasi kung ano yung narrative ng ex ko, kinuha nila yun ang nire-resibo nila no? Kriminal ka, gano'n. Like, dude, ilang beses ko pa i-explain sa inyo yan. Mga triple B talaga kayo, no? Okay, ngayon BFS na kayo. May triple B na, may BFS pa. Kasi BFS ang maangat ngayon BFS. Yung mga hindi nakakaalam ng BFS. Badingdong, feminist, saka simp. Pag bading ba, parang kabawasan ba ng pagkatao yun? Isa bang negatibong paglalarawan ang pag sinabing badingdong? Sa society, yes, di ba? Pero sa akin, as a person, hindi ko sila i-judge just because bading sila. I-judge ko sila kung ano yung pinapakita nila sa akin. Kung nagpapakita sila ng hindi maganda, tatawagin ko talaga silang bading, di ba? Kasi nga, hindi ka guding bading ka di ba? Like, okay. So, para lang malinaw, So, tinatawag mong bading kasi bad yung... Diba? Yung bading, yung bakla. Yung gooding, good yung bakla. I mean, so, dapat pala babalansihin mo lang din. sinasabi Pag ko meron naman. kang dapat na purihin na bading. Ikaw, pinuri kita.
Ay, hindi ko na. Hindi mo napanood? Hindi ko Sabi ko, napanood. Si OG Diaz, original Gooding, nagpapamilya, ang ganda ng buhay, kahanga-hanga, may respeto ko. Sinabi ko pang ganun sa video. Dapat balanse lang ang buhay. Si Vice ganda rin naman eh. Inano ko rin eh. Sabi, Dok, pwede mo tirahin si Vice ganda. Yan ang pinaka-ultimate na bading. Sabi gano'n. Oo. Ano yan ang final boss ng bading? I'm like, ano mo sinabing mali ni Vice ganda? May sinabi ba siyang mali? Kung may sinabi siyang mali, talagang sasabihan ko rin ng, oy, hindi tama yan. Di ba? Pero wala eh. Wala mo siya sinasabing mali na nakikita ko ha. Eh sabi niya, paano yung pambubuli? Eh, style niya yun eh. Doon siya nakilala eh. Paki ko doon, di ba? Hindi natin pwedeng in-nitpick lahat ng bagay kasi otherwise, ano pa diferensyahan sa mga bading? Nani-nitpick lahat ng bagay. Di ba? Maliit na bagay, pinapalaki. So, ang malinaw dito, hindi ka naman totally galit sa bakla. Wala akong galit sa bakla. LGBTQ. Wala akong galit sa kanila. Oo. In fact, mga friends ko, bading. Actually, hindi bading bakla. May mga So, may mga friends kang bakla. best friend ko ng college, bakla. May doktora akong friend ngayon, bakla rin, dermatologist. Oo. May mga ilan akong friends sa bakla, wala namang problema eh. Kaya nga pa nag-usap ko, Tol, sobrang na yung ano mo about sa bading baka pati kami dinadami mo. Sabi ko, Tol, alam niyo namang hindi. Di ba? Kilala niyo naman ako. Hindi alam naman namin kung sino ka. So, gets nila ako pag content ako ng ganito. Gets nila. Yun ang malinaw, ha? So, Doc, hindi ka naman nangihikayat ng ibang doktor na gawin yung estilo mo para mas makilala. Di, actually, yung mga ibang doktor nga, pinupuna ko rin, di ba? Pinupuna ko rin, I'm like, dude, totoo ba yung sinabi mo ganyan? I don't think so. Pag nakita ko kasing mali, sinasabi ko na mali. Ngayon, sa opinion ko, hindi tayo agree. Sabihin ko rin, hindi ako agree sa'yo. Ngayon, kung agree ako sa'yo, yeah, I agree. Even with diba, sumikat si Alvin for a while kasi nga because of what he said. Alvin Aragon. Di ba? Sabi ko, I agree with him. Tama naman sinabi niya, mali lang pagkakasabi niya. Tapos ultimately later on, parang medyo umover na. Para sa akin, yun ang opinion ko, medyo umover na siya sa pagsasabi niya. Na hindi na ako agree. About bading. Against bading. About do sa parents na merong LGBT na anak na hindi daw mabuting parents. I'm like, who are you to judge? We cannot just say that to people, no? Ngayon, if you say na, yung mga bading, papunta kayo sa impyerno, kasi yun naman sinasabi ng scripture. Hindi ka nagja-judge kundi yung scripture ng Diyos. And to prove na ginudge na ng Diyos yung mga bakla nung time na yon, look at Sodom and Gomorrah. Nangyari na eh. Diyos na nag-judge. Kumbaga, lumalabas na lang sa mga bibig ng mga naniniwala sa Bible na nangyari na to, hindi namin kayo ginudge. Hindi kami nag-judge sa inyo kundi yung scripture. Ayan. Okay. So, meron bang napapansin ngayon si Doc na hindi pa niya na-content at dito lang niya ilalabas? Ano ba yung mga bago eh? Hindi, kasi I grew up in a Christian church, in a Baptist church sa Caloocan, South Caloocan. So, when I speak about these kinds of things, laging merong lace ng biblical scripture. Mapapansin niyo siguro yung pagkasataan, yun masasabi ng Bible, di ba? Hindi ko ginagawa to para tirahin yung mga bading. Kaya naman hindi matapos-tapos kasi to, ayaw nyo rin kasi tumigil, di ba? Binibigyan niyo ako ng content eh. Kung titigil kayo sa pagtira sa akin, papapakalat ng fake news about me, di tapos na, di ba? Kung titigil yung public display of affection, naghahalikan kayo na, alam mo yun, alam naman natin di tama, sa harapan pa ng bata. I'm like, come on, man. Kung titigilan niyo yan, but then again, we're not in a perfect world. Hindi talaga titigil to. Kaya yung content ko, hindi rin tumitigil. Pero syempre, every now and then, ayoko rin masyado mag-focus doon. Kasi syempre, I'm a doctor, di ba? I wanna focus on some stuff din na gusto ko rin i-share na ito yung may frozen shoulder ka, may back pain ka. Gusto ko rin marinig ng mga tao yan, paminsan-minsan. At wala ka namang childhood trauma sa bading? Wala. My dad is good friends with Soxy Topacio. Taga-Tondo yun. Nakikita ko si Soxy Topacio dati. Nakikita ko kainuman ng tatay ko dati before siya naging Christian. So lumaki ako sa surrounding sa gagalanging Tondo na maraming ganyan. How's your kids? Like, sabi ni Doc, 7 na yung kanyang kids. So, yung relationship ninyo ng kids mo, Sa paano? una, Yung dynamics niyo? Sa una, hindi not so good kasi malalaki na sila. My oldest is 23. Na may apo ka na. Wala pa naman. Huwag naman. Huwag ka mag-aanak-anak. Huwag muna. Huwag mo akong patandain. Diyos mio. So, 23 siya. Wala pa siyang girlfriend. So, pero kasi nawala ako sa buhay niya when he was around 11 or 12 when I came home sa Philippines. Tapos yung anak kong babae, kasunod niya, she's 16 now. I think, she's 16 now. So, malalaki na sila. Wala na akong control over that. So, yung mga kinakalit ako, hindi ko nagsusuporta. Hiniya mo yung mga anak mo. I'm like, nasa Amerika nga ako kasi kasama ko nga yung mga anak ko eh. May nasabi pa rin sila, you may be a good dad, but you're a bad husband. I'm like, great. Lahat na lang. Lahat na lang. Pero naintindihan mo naman kasi nasa SOCMED ka, kaya prone ka sa bashing. I've learned the science of not giving a care. Wala na akong pake. Parang, I'm already 48, I'm turning 49 this year. Ano pa bang kailangan patunayan sa inyo? I'm the LeBron James of PT sa Pilipinas. Ano pa bang kailangan patunayan sa inyo? Di ba? Kaya, wala na akong pake. Like I said, initial knee-jerk reaction is, sira ulo to ah. Pero after that, okay, troll account. Kaya, walang alam to. Hayaan mo na. I'm sure, no? Pagkatapos ng panayam na to, nai
naiintindihan ka na nila. Kung saan ka nanggagaling, kung ano yung hugot mo, kung ano yung mga opinion mo tungkol sa maraming bagay. So, ano yung message mo sa kanila? Lalo na sa mga naniniwala sa'yo. Well, because we're in social media, mahirap paniwalaan lahat ng bagay, di ba? Always verify kung tama ba talaga yan. And wag nyo nang tanongin yung tao ng masyadong totoo ba nangyari sa'yo, totoo ba ikaw to, ikaw ba talaga to. And honestly, that adds more fuel to the fire. Na imbis na matapos na yung usapan dahil nagtanong kayo na ikaw ba talaga to, alam mo, binablock ko na lang eh. Pag tinanong mo, ikaw ba talaga to? Block. Di ba? Hindi, wala ba social media manager? Wala. Ako mismo nag-handle nun eh. Binablock ko siya. So, iba yung personal, iba yung comsec. Ngayon, kung gusto yung magpa-treat as a patient, tatatuin ko kayo as a patient. Di ba? Pero kung medyo iba yung dating nyo sa akin, medyo may pagkagarapal, then chances are di tayo magkikita sa personal. Hindi kita pupuntahin sa kliniko, hindi tayo magkikita ng personal kasi iniiwasan ko yung mga ganong klaseng tao. Okay. So, ang tinatanggap mo lang sa clinic ay Yung mga totoong pasyente na nangangailangan ng tulong. Look, I've been to everyone, nagpagaganito na ako, nagpagano na ako, walang nangyari, maybe you're our last hope, ayoko ma-surgery. Come check me out. Punta kayo sa clinic.